Mainit na balita mga kachika, Rimulya, supplier daw ng pulburon. Mga puting ahas on the move na para isiwalat ang mga kabalbalan sa palasyo ng mga ahas. Aniya ng puting ahas ay si Secretary Boying Rimulya daw ay nasa St. Luke's Hospital. Magdadalawang buwan na, confirmed mismo ito ng puting ahas na nakakakilala sa doktor ni Rimulya na ongoing daw ang kanyang medication at siya raw ay naka-admit pa. Ano kaya ang rason ng pagkaka-hospital ni Secretary Boying? May connection kaya ito sa pulburon? Alamin natin yan sa videong ito. At heto naman ang ibang opinyon ng mga netizens. Sana magsabi siya ng katotohanan. Hindi siya mangingipit, mang-aapi at magpapahirap niya sa taong bayan. Bago siya kunin sana ng Panginoon, yan ang perfect niya na gawin. Bago siya pumanaw sa kabilang buhay, tayong lahat ay mamamatay at hihingi ng patawad sa taong bayan at lalo na sa Panginoon yan. Gawin niya para mapatawad siya sa Panginoon at yan ang perfect na gawin niya. At heto pa, walang kasamaang magwawagi, alam ng poong may kapal ang lahat at katakot-takot katapusan ng mga gumagawa. Kaya magbabago na habang may panahon pa. Bahala na ang Diyos kay Rimulya. Kung makahingi ng tawad sa Diyos, malamang mapapatawad pa siya. Dito sa lupa, pansamantala lang ang lahat. Pero sa langit, buhay na walang hanggan doon. God bless our country po. General, kung personal problems, okay lang magpatawad eh. Ngunit kung ang magpapahirap ang maraming kababayan, dahil hindi mo magampanan ng tamang responsibilidad sa gobyerno, ay hindi na ho pwede. At heto naman ang buong detalye, panoorin natin. By the way, this is Boses ng Masa, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! Bagong message, isang puting ahas. Ano bang color ng ahas ko? Kasi si Marlica puti, si Sasot orange, si Bagong Lipunan gray. Ako is camouflage. Alam mo yung suot ng sundalo? Camouflage na ahas. Sabi niya, Secretary Boying Rimulya nasa St. Luke's Hospital kasi ang doktor ko, pasyente ito, ang doktor ko ay doktor niya din. And I'm close doon sa doktor ko. Tinanong ko si Secretary Boying at confirm nasa St. Luke's 1 month na, mag 2 months na si Secretary Boying ongoing ang medication. So, pangalawang source ko na ito, meron din akong kaibigan, tinanong niya yung pamangkin niyang doktor. Na yung pamangking doktor na yun, kaibigan niya ang isang doktor sa St. Luke's. So, doon, confirm. Confine si Secretary Boying St. Luke's. Ito na naman. So, itong mga natatanggap kong mga information sa aking camouflage na ahas, nagtutugma doon sa pahayag ng mga puting ahas ni Maharlika, kamag-anak daw ni Secretary Boying, na nandun talaga si Secretary Boying sa ospital. Okay, lately, 1 week ba yun na merong UNTV news ba yun na boses lang ni Secretary Boying na nagsasalita na he's alive. Kaya lang, boses lang. Madaling gumawa ng boses na gano'n, artificial intelligence. The fact na hindi nagpapakita, to me, talagang konfirmado na. But ang point ko, kung bakit ko tinapik na naman ito, para my personal conviction is, let's pray for Secretary Boying, fast recovery, good health, at happy and peaceful life. Utos po yan ng Panginoon. Let's practice Christianity.
Love your fellow man as you love yourself. Yun ang utos ng Panginoon. Ano pa? Love your enemy. Those are commands. It's not a request. Pray for those who persecute you. Kaya ang mensahe ko is, kalimutan muna natin ang politika dahil buhay ang nakataya. Marami ang nagmamahal din kay Secretary Boying. Although maraming galit sa kanya dahil nga sa political situation. Mga kapwa ko supporters, BTS, Bantag Team supporters, huwag kayong magalit sa akin kasi ito, sumusunod lang ako sa utos ng Panginoon. Kung pagdating sa trabaho, yung being a Secretary of Justice, naniniwala ko na pinersecute niya ang ating DG Bantag. Hindi maganda yun. Yun ang binabatikos ko. And I'm praying for the safety of DG Bantag. Sana malapit nang makalabas si DG Bantag. At kasi kailangan niya ng hustisya. Okay? Ano pa? So ito, naawa ako kay Secretary Boying. Sa totoo lang, naawa ako. Torn between two lovers, parang ganun. Kasi ang daming utos sa kanya. So, sana malampasan niya ito na pagsubok at pag makalabas na siya, may unsolicited advice to Secretary Boying. Wag na siyang magtrabaho pa as SOJ dahil napaka-stressful ang trabaho sa gobyerno. Ako, ayoko na. Kahit offeran ako ng magtrabaho sa gobyerno ngayon, ayoko na. Stressful. Dahil lalo na sa political situation ngayon na magulo itong papasok na ICC. Maiipit si Secretary Boying. And I believe nandito na ang ICC at maganda yung ginawa ng isang abogado. Napanood ko lang ito sa news. Kalimutan ko yung apelyido ng abogado. On his own initiative, somewhere in Samar or Leyte, nag-file ang isang abogado ng petition sa Regional Trial Court sa lugar nila na asking the court to ban the entry of ICC. At kung nandito na ang ICC, is ipa-deport, i-declare na persona non grata. Dahil sabi ng petitioner na abogado na may kalayaan tayo, sovereign nation tayo, na buhay ang ating mga korte. So kung mayroon mang nagawang kasalanan si former President Duterte nung panahon niya sa kanyang drug war, dapat dito siya sa Philippine courts managot, hindi yung International Criminal Court na hindi naman tayo member. Biruin mo yan kung matutuloy. Okay? Senaryo. Tutuloy ang ICC. May warrant of arrest. Wala namang police powers ang ICC. Wala silang tauhang police. So, sino ang mag-serve sa warrant of arrest? Sino ang mag-aresto kay PRRD? Sample, sa Russia, may warrant of arrest na si President Putin. Na-aresto ba nila? Wala. Dahil siya ang sitting president. O ngayon, may warrant of arrest ang ICC. Kung makipag-cooperate ang Philippine government. Ibig sabihin, either the AFP or PNP ang mag-serve ng warrant of arrest, or maybe PNP, this police matters, kailan baka magpatulong sa AFP. Ito na, government forces na ang aaresto sa dating presidente. So tignan nyo,
So anong gagawin ng taong bayan? Ang daming nagmamahal kay PRRD. O di ba magkakagulo? Ako, sasama ako doon sa magprotekta kay PRRD. Pupunta ako talaga sa Davao, mag-barricade doon, mag-Hungary strike, whatever. Yung any peaceful means to defend the former president, gagawin ko yun to show my love, to show my gratitude, to show my support to this former president who has served his country well. One of the best presidents we ever had. Katulad siya ni President Marcos Sr. So, pababayaan ba natin? So, balik tayo sa issue. Sana ang DOJ wag nang itago. Sabihin na lang totoo. Yun ang pinaka-the best. Hindi nyo maitago ang katotohanan eh. Ito, ang daming nagtitext, ang dami ng mga ahas. Ang dami ng tumatawag nagtitext sa akin ngayon. Okay? So, ito, sinishare ko lang din. Ulitin ko ang panawagan ko. Sa mga gusto kung ayaw nyo, di okay lang. Let's pray for Secretary Boying Rimulya. Makarecover siya fast. And then, good health, may balik. And then, sana hindi na siya magtrabaho para tuluyan siyang magpahinga and spend quality time with his family. Yun ang aking hiling, dasal sa Panginoon. God loves you, Secretary Boying. Hindi po aksidente na Jesus Crispin ang pangalan niyo. Jesus, meaning ng Jesus is God saves. Ang Diyos magliligtas. Sana maging makatotohanan yung pangalan nyo na Jesus. God will save you from that physical sickness. But ang mas importante po is yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, Secretary Boying. God loves you. Makasalanan tayong lahat. I know, alam mo rin makasalanan ka. Tanggapin mo lang ang kapatawaran ng Diyos na ibinibigay niya sa iyo. Yung gospel, ebanghelyo, good news, ABC. Accept that you are a sinner. Believe. Maniwala ka na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And commit, surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Whatever happens to you, you are in safe hands sa Panginoon. So, good luck po, Secretary po. Dahil, ang plano ni Tambaluslos, ito. Okay? Ang plano niya, mga kababayan, ay kapag dating ng January, pagbalik ng sesyon, ay sabi nga dito sa article, di ba kanina, na i-focus nila, kaya binasa ko kanina dito, ang sabi ni Tambaluslos at ni Aurelio Dong Gonzales, yung kanyang Senior Deputy Speaker, ay isusulong nila bagong Pilipinas ng bagong konstitusyon na bagong Pilipinas para isulong nila ngayong January sa pagbabalik ng sesyon. So ngayon, mga kababayan, may kapalit yon. Okay? Ano ang kapalit? Kinausap ni Tambaluslos na linlangin, ibudulin ang kanilang mga constituents, bayaran in whatever way, ayuda, na makakuha sila ng 3% na registered voters para pumirma dito sa People's Initiative para maisakatuparan nila yung charter change. Para wag nang magkaroon ng 2025 election at mananatili ang mga buwaka ng Ginimes sa pwesto nila. See? Panibagong, hindi sinabi kung ilang milyon o 2 milyon, 3 milyon. Pero once na makakuha sila ng enough na kasi kailangan ng 3%, I think total of ang total na kailangan ng Congress para maisakatuparan nila itong People's Initiative, yung 12%, national, yung lahat na ng mga registered voters, or 3% of the registered voters ng bawat distrito ng mga kongresista. So panibagong bonus na naman sa January. Mga kapalangga, sino ang nagsabi nito sa akin? Kongresista mismo na isinusukan niya ang nangyayari ngayon sa Congress.
Kaya sabi niya, Miss Marlica, tanggap ko yung mura mo. Tanggap niyo, sabi niya, sa ngayon wala kaming magawa. Kaya anong sabi sa akin, kailangan mong iparating to sa taong bayan. Sabi ng kausap ko, mga palangga, pareho sila actually, okay? Na, gagawin nila yung tama dun sa 2 milyon na binigay siya kasi hindi sila pwede mag-aklas right now. Siguro naman kahit sino sa inyo, maintindihan mo rin na, let's say for example, nandoon ako sa Congress. Di ba? Binigyan ako ng 2 milyon, pero ako papalunok ko kay Martin yun. May kasamang yun. Yung 2 milyon, papalunok ko sa kanya. May kasamang, you know what I mean? May kasamang pang fireworks ng bonggang-bongga. Papalunok ko lahat sa kanya yun. Hanggang sa mabusog yung tiyan niya. Hanggang sa gurgur yung sarili niya. Speaker of the Thieves. So imagine nyo mga kababayan, kaya nananawagan ako sa lahat. Diba? Sa lahat na nakikinig sa inyo, huwag kayong pumirma dito sa People's Initiative kasi kailangan nila ng signature para umuo kayo na magkakaroon ng charter change. Yung iba sa inyo, di ba, papipirmahin lang kayo o pirma kayo dyan, tapos bibigyan ka ng what? Ligo o 555 na sardinas, 5 kilong bigas, 3 kilo. O ayan, permanent. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng ating mga mga voters ay hindi naaabot ng kanilang kaisipan yung pambubudol nitong mga buwaka ng inang kongresista na ito. So nananawagan ako sa inyo, kayong mga OFW, kayong mga nanonood sa Pilipinas, huwag kayong pumirma kapag kayo ay pinilit ng mga barangay kapitan. Kasi magkakasabot yung mga yan. Alamin nyo kung ano ang pinipirmahan ninyo. Sinabi ko na sa inyo, may pauna na 632 million nung Pasko. Tangina, 632 million, 2 million each bonus ng mga hayop, maliban pa sa may 13-month pay sila. Tapos 2 million ipamimigay na lang sa kanila mga palangga. Pera natin yon, pera nating lahat ng mga OFW, lahat ng mga Pilipino na nagbabayad, lahat, whether you are employed or unemployed, kasama ka dito sa perang ibinibigay ni Tambaluslos dito sa mga kongresista na ito. Ganito kahayop. Kaya mga palangga, kahit mamaos-maos ako dito, hindi ko titigilan yung mga buwaka ng Ginemes na ito. Ngayon, yung mga hinayupak na trolls ni Lisa, palibasa ni Tambaluslos, nakakatanggap kayo ng galing sa nakaw ng bayan. Nandiyan kayo ngayon? Mga jutang Ginemes ninyo. Yung 500, 1,000 na binabayad sa inyo. Pag nagkasakit kayo, mga ginayupak kayo. Bababuyin kayo sa mga public hospital. Isa kayo sa mga pinaglalaban ko dito. Tapos nagpapabayad kayo. Pag kayo na hindi ko naman hinihingi, na aksidente kayo, inatake kayo, aaratayin kayo sa ospital, mararamdaman niyo kung gaano kahayop yung pagtatrato sa inyo dahil sa kabulukan ng gobyernong ito. Hindi ko naman nila lahat, may mababait naman ng mga doktor, pero majority sa pampublikong hospital, hahayaan kang maubusan ng dugo, hahayaan kang bukas ang ulo mo, at nagdidiwdiwan pa ang mga doktor at mga nurses kasi nakasanayan na nila dahil sa bulok na gobyerno, bulok na kabuhayan natin sa Pilipinas dahil tinotolerate ninyo ang ganitong klaseng kasamaan ng mga taong gobyerno. Bakit ko alam yan? Tangina, inikot ko lahat ng ospital din sa Pilipinas. Nakita ko kung paano tratuhin na Pilipinas, Maynila lang pala. Okay? Nakita ko kung paano tratuhin ang taong walang pera. Tapos ngayon, nakikisabuatan kayo, mga ginayupa kayo. Pera ng bayan yan. Antayin ninyo ang hagupit ng karma. Papatake down yung page ko dahil naririnig ng taong bayan, na-amplify ninyo. Na-amplify ninyo na ito ang nangyayari sa taong sa loob ng buwisit na pugad ng mga ahas at ng mga kuting na mga walang balls. Sa tingin ninyo, di ba? Pinipigilan na ako magsalita actually. Sabi ko sa iyo, marami mga nag-aalala sa akin ng mga taong mahal ko. Sabi ko, tangina, cool lang kayo. Ako bahala. Ito, magic wand lang ang katapat ng mga yan. Seriously. Itinataya ko yung buhay ko para matapos na sana itong mga hayop na ito.
Hindi ko naman sinabing maging perfect tayo ang Pilipinas, zero, walang crime, zero, walang korupsyon. I know, hindi matatapos ang korupsyon sa bawat bundong ito. Pero ang gusto ko lang sana mangyari, hindi talamak. Nasaan na ang mga magigiting na mga kongresista na lumalaban kuno, nasaan na kayo? Magsama-sama kayo na binigyan ng 2 milyon. Bigay nyo yan sa taong bayan para naman ma-redeem nyo ang sarili nyo sa Diyos. Hindi yung binenta nyo yung kaluluwa nyo kay Satanas.